Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pinatatanggal po mga kabida ng Presidential Communications Office. Ito hong si Miss Eden Santos bilang Malacanang reporter po mga kabida. Ito po ay nakapaloob sa isang liham po ng PCO sa Net25, ang mother unit po ni Miss Eden Santos mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong balita mula sa balita mga kabida. Eden Santos ng Net25 pinatatanggal ng PCO sa Malacanang beat. Okay, eto po. Nagpadala ng liham ang Presidential Communications Office o PCO sa pamunuan ng Net25 upang hilingin na tanggalin at palitan ang Malacanang beat reporter na si Eden Santos. Sa liham na may petsang Hunyo 27, 2025, lumabag daw sa coverage protocol itong si Santos nang lapitan umano nito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang event sa Capas Tarlac noong Hunyo 25. Ayon po sa liham po mga kabida, while the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also a member of Malacanang Press Corps. Santos violated Media Advisory MA-25-109 in approaching the President directly, not once but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameramen in the event. Strict courtesy and decorum dictate that when coverage or covering the president, a certain distance should be observed at all times. Mababasa sa naturang liham ng PCO. Ayon sa PCO, hindi umano ito ang unang pagkakataon na lumabag sa naturang protocol si Santos. Kaugnay nito, hiniling ng PCO sa Net25 na palitan si Santos. Ayon po mga kabida sa sulat po ng PCO, it is in the light that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the President and other government agencies inside Malacanang, giit ng PCO. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will be admonished, dagdag pa nila. So yun po mga kabida, hinimok po ng PCO ito hong management po mga kabida ng Net25 na pagmamay-ari po ng Iglesia ni Cristo na tanggalin ito hong si Eden Santos at palitan po ng bagong beat reporter po nila dyan po sa Malacanang Palace po mga kabida. Sa kabilang banda naman po mga kabida, may nabasa din ako na article patungkol ho dito at may mga comments yung ilang mga Malacanang Press Corps members patungkol sa pagpapalis po kay Miss Eden Santos at yung ground down na violation doon ho sa protocol coverage protocol po mga kabida. Ayon po sa ilan dito, babasahin ko lang po itong article mula sa balitang Click ang sabi po dito ayon sa ilang na italagang mamamahayag sa palasyo, hindi mabigat na dahilan ang paglabag sa coverage protocol para alisin ang isang reporter maliban lang kung siya ay pinag-iinitan ng mga opisyal. So, yun po. So, hindi po mabigat, Kung titingnan natin, yung kanyang twice na violate ni Miss Eden Santos yung coverage protocol po, sa event po ng Pangulo mga kabida. Pwede naman sigurong palampasin yun, O di kaya, admonish, pagalitan po. O di kaya, warningan, Hindi outright na palitan po, Ito hong reporter na si Miss Eden Santos po mga kabida. Tama yung pananaw po ng ilan sa mga reporters po doon, maliban lang po siguro kung pinag-iinitan po Kung maalala po ninyo mga kabida, ito hong si Miss Eden Santos ay maraming beses na po na nag-trending dahil dito sa
sagutan at tanungan with the Undersecretary Claire Castro, mga kabida. May mga pagkakataon po na naisahan po ni Miss Eden Santos ito kung si Yusek Castro sa kanya hong mga tanong, lately lang po yung tinanong po ni Miss Eden Santos ito kung si Yusek Castro patungkol ho doon sa pagbida ho niya, mga kabida, sa accomplishment po ng Pangulo, particularly yung illegal drug campaign po ng administrasyon. Kasi may mga nabanggit kasi ito kung si Yusek Castro, mga kabida, na figure patungkol ho sa mga barangays na sinasabi hong drug-free na raw, umabot daw ito ng mahigit 4,000 po, na mga barangay. I don't know kung anong lugar po ito, sa Luzon lang ba, Visayas, or buong Pilipinas po, At pati yung construction po ng Reformation Center, na umabot daw ng 600 mahigit, mga kabida. Nung tinanong po ni Miss Eden Santos, ito hong si Yusek Castro, like for example, dun ho sa barangay, na sinasabi hong drug-free. Nagtanong po si Miss Eden Santos kung anong mga barangay po ito, wala hong naisagot po, mga kabida, ito hong si Yusek Castro. So kulang-kulang yung kanyang impormasyon na binigay ho sa Malacanang Press Corps, At maliban po dyan, yung sinabi ho niyang reformation centers, na build daw ng Marcos administration, na itanong din yan ni Miss Eden Santos kung saan-saan po yan yung reformation centers na yun, wala ding maisagot ito kung si Claire Castro po, mga kabida. Kaya siguro hindi natin alam kung dahil ho ba sa matalas po na tanong ni Miss Eden Santos, o baka naiirita ito kung si Yusek Castro sa presence po, mga kabida, ni Miss Eden Santos, Hindi natin alam kung yun ba yung nasa likod po ng pagpapatalsik po, mga kabida, kay Miss Eden Santos bilang Malacanang beat reporter po, mga kabida, ng Net25. Karapatan naman po siguro ng reporter magtanong Keso maanghang yung tanong o matalim yung tanong, as long as she did that question, according dun ho sa pananaw po niya sa balitang iyon, mga kabida. Wala naman po sigurong masama, unless siguro kung may itinatago po, na bagay po, mga kabida, na siyang magbigay ng kahihiyan po kung sakaling hindi po masagot yung mga tanong na yun, Yung pangungulit, normal lang po yan, mga kabida. Yung pangungulit ng mga reporters sa pamamagitan po ng mga tanong. Masasagot po yan. Walang problema yung mga pangungulit po ng mga reporters kung ang isang press officer ay handa po sa lahat ng mga tanong. Kung umarap ka sa media, mga kabida, na handa ka sa mga possible questions at meron kang maisagot dun sa mga questions na yun, walang problema yun. Kahit ilang tanong po yun. Pero kung hindi ka handa, kung hindi ka handa po, mga kabida, talagang matutulog ka talaga sa pansitan. Yun yung difference po, mga kabida, Kaya nga, hindi po ako naniniwala dahil ho dito sa breach of protocol, coverage protocol, na siyang naging dahilan daw ng PCO kung bakit gusto kong ipatanggal ito kung si Miss Eden Santos at palitan po ng bago, ng management po ng Net25 bilang Malacanang beat reporter po, mga kabida. Dahil ho, yun nga, yung sinabi po ng ilan po sa mga press people po, ng Malacanang Press Corps, mga kabida, unless kung pinag-iinitan ka. Itong si Miss Eden Santos, pinag-iinitan kaya ito? Anong sa tingin niyo, mga kabida, kung bakit po siya ipinatanggal ng PCO? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.